Pinasuspend mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung reclamation ng Manila Bay kasi yung karagatan niya natin dyan sa Manila Bay nag-disappear na. Ano ba? At saka may environmental impact mga kababayan ito sa atin at marami yung nagkukontra po sa reclamation na yan kasi isa pa to sa biniblame mga kababayan sa mabilis na mga pagbabaha sa Metro Manila. At saka yung Amerika nga concerned din kasi hindi lang sa environmental impact kundi yung contractor po dyan yun din yung involved sa pag-build po ng artificial island doon sa South China Sea. Kaya sabi ng ating Pangulo, kailangan niya lahat ng reclamation dyan sa Manila Bay isuspend. Kailangan siguro anyang i-review muna. At saka niya yung karagatan nag-disappear. Ito ba? Ang sabi rito sa balita, the sea has disappeared from Rojas Boulevard, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Yan yan, sino kaya niya Mr. Maravillas yung nag-approve niyan? Hindi man po yung President Administration. Yung nag-approve nito mga kababayan, sigurado. Kaya talagang kailangang i-review po ito. So sabi rito, several problems had been found involving the reclamation projects in Manila Bay. President Marcos said, as he lamented that the sea has disappeared from Rojas Boulevard. Nawala na niya yung dagat. Mapapalitan na ito mga kababayan ng mga buildings ng negosyo, casino. Sugalan po. So Marcos made a remark during a situation briefing in Malolo City, Bulacan after a local official said the ongoing airport project anya in the province is being blamed for the severe flooding there. So sabi ng ating Pangulo, all are suspended anya. All reclamation projects are under review except for one which was allowed to push through as it was reviewed already. He did not identify the project na reclamation na na-review na daw. So sabi ng ating Pangulo, this is another big problem that we need to address. Marcos said, on Rojas Boulevard, the sea is gone. Wala na niya. Biglang nag-disappear. Ngayon, sabi rito sa balita, during a recent press briefing at Malacanang, Environment Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga said, the agency is assembling a team of scientists and experts to conduct a cumulative impact assessment of Manila Bay reclamation projects. Ang may-ari pala nitong project diyan, yung negosyanteng si Sherwin Gatchalian, tatayata ni Senator Win. What? At saka ng DSWD Secretary. So sabi ni Loizaga, so we have started to talk to the different scientists that will be part of that, yung pag-review. Ngayon, asked if the government will halt reclamation projects if there is a negative impact based on the cumulative assessment, sabi po ni Loizaga, I think that's important. What's important is reclamation has a certain value, obviously in terms of the economy anya. Ngayon, sabi rito, Fishers Group, yung grupo ng mga mangingisda, Pangisda Pilipinas, called on Loizaga to include fisher folk leaders in the panel anya na magre-review dito sa reclamation project sa Manila Bay. Based on the previous experience anya, yung review
on the projects were done. But in reality, no assessment was made. We were part of the problem that was created. We shouldn't be part of the solution to be implemented. Sabi po ng Pangisda Pilipinas National Chairman na si Pablo Rosales. So sabi po ni Secretary Loizaga, yung DNR will form a team to assess all ongoing reclamation projects amid the controversial issue on the Manila Bay Waterfront City Reclamation Project, adding that the composition of the team will be announced soon. Ngayon, si dating yung retired Supreme Court Senior Associate Justice si Antonio Carpio, mga kababayan, nagsabi na kailangan na niya na iban yung contractor dyan sa reclamation project kasi blacklisted na niya yan ng Amerika. Blacklisted nga yan niya. Ito po yung balita dito sa Politico News, basahin ko po sa inyo. Blacklisted nga ng US, Gatchalian's Chinese partner for Manila Bay reclamation should be permanently banned. Kasi itong contractor daw, yun din yung contractor, mga kababayan, ng tayo ng artificial island doon sa West Philippine Sea. Matindi, mga kababayan. So sabi dito, Chinese Communication Construction Company, the Beijing-based partner of the Gatchalian family's firm, in a 318-hectare Manila Bay reclamation project should be permanently banned from doing business in the Philippines, sabi ni Carpio. In a message to the media, Carpio noted that CCCC, yung contractor po, was one of the companies which built artificial islands in the Kalayaan Island Group in the South China Sea, which the Philippines claims as its own. Parehas niya yung gumawa. What? Sabi niya, ito niyang contractor na to clearly violated Philippine environmental laws. In words, they helped China seize Philippine island territories in maritime zones in the Kalayaan group of island. Itong CCCC is the parent company of China's first highway engineering corporation, which has been tapped by the Gatchalians as a contractor para dito po sa reclamation project. So sabi rito sa balita, the United States has expressed concern over the involvement of CCCC in the project, which was approved by the Philippine Reclamation Authority in 2022 following the payment of an initial regulatory fee. Panahon, mga kababayan, ito ni Alams na. So ito po, mga kababayan, na CCCC was among several Chinese firms blacklisted by the US in 2020 for helping China build artificial islands in the South China Sea. It was also cited by the World Bank and Asian Development Bank for engaging in fraudulent business practices. So yan po. Anyway, tingnan na lang natin, mga kababayan, kung ano yung magiging result doon sa review na ipinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Meantime, suspended muna yung operations nito, mga kababayan, na reclamation project dyan po sa Manila Bay. Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga balita natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.